natin, since hindi naman po tayo malayo doon sa servisyo ginagawa po natin. Marami po tayong services na ginagawa natin bilang as a philanthropist, humanitarian services, at saka as a doctor. Nagkakaisa po kami na buuhin itong grupo ito in 2021. Kaya we decided na ang pangalan ay maging HELP, H-E-L-P. Another thing na maganda po ang pangalan kasi syempre yung pangalan is in Tagalog tulong. So madaling makaka-relate na help, di ba? O tulong, gano'n. So kaya po ang nangyari is we registered it sa Securities and Exchange Commission. And here comes the election po. So nagkakaisa din po. Tatakbo tayo. Because pag meron po tayong upuan sa public service in Congress, ay magkakaroon po ng better opportunity na makakaserve tayo better and more sustainable programs. Ma'am, sabi niyo, kinonceptualize niyo yung HELP, yung H-E-L-P, back in 2021. Pero ngayon nyo lang na napagpasyahan na pumalaot sa larangan ng politika at sumali sa legislatura. Bakit ganun? What prompted you? This is actually our second time. We run in 2022, pero hindi na nga po tayo politicians talaga. So we're not a traditional politician, so hindi natin alam yung kalakaran sa the landscape of politics. But just the same, hindi na po tayo tumigil na naninilbihan, tuloy-tuloy pa rin po na yung mga activities po natin na doing medical missions and helping those who really need some services like sa mga edukasyon, meron po tayo mga ginagawang projects, and sana po maging program talaga siya para sustainable and also yung mga kabuhayan. Kasi marami po tayong mga kasamahan na talagang kulang ang kailangan income kasi kulang sa opportunity. Sir Henry, would you like to add anything to that? Yung inyong layunin bilang isang grupo sa HELP? Sa HELP, nakita kasi na, ako personally po is into the medical industry for almost 25 years. So nakikita ko rin po yung pangangailangan talaga ng focus dun sa pagbibigay ng servisyo po. Sabi ko nga, sana ma-meet ng service ng government yung private service sector. Kasi ako po nasa private, I'm a businessman, diagnostic business, na sabi ko, pangarap ko na yung private practice namin or yung service na ino-offer namin is ma-provide din ng government. At naiintindihan ko along the way na through bills, through parang focus dun sa pagpapasa ng batas na talagang nakapokus at the same time yung ano sa akin tawag ito yung pag-apply or yung pag-hahain nito is meron talagang nakapokus sa concern na totoo para sa lahat ng mga. So I'm joining HELP Pilipinas para po magawa po namin yung talagang totoong serbisyo para po sa bayan. Alright. Maraming salamat, sir. At I understand the second nominee of the party is also here already, Madam Mildred. Baka pwede natin pakilala. Okay, let me call our second nominee, Flora Bayat, in front so that she can be kasama siya sa ating conversation ngayon na magkaroon ng mga sharing of programs po. Ayan. Good afternoon, Ma'am Flora. Sige, bati muna po tayo. Flora, yan po yung microphone natin. Good afternoon sa ating lahat. Magandang hapon. Salamat sa inyo. Salamat sa pagdalo dito at talagang nakakatawa ng puso dahil nandito po. Alright, maraming salamat, Flora, for joining us. And balik tayo kay Madam Mildred as the first nominee. Madam Mildred, marami sa atin dito, hindi naman kayo kaiba. Kilala na nila kayo at yung inyong kumpanya, yung St. Peter. Suki ako dyan. Hindi ako nag-avail, pero marami na ako na-refer dyan. Pero very successful businesswoman. Sino ba talaga si Mildred Bitangkul? Ngayon,
ang sarili niya bilang lingkod bayan sa pamamagitan ng legislatura sa party list ninyo. Sino ba si Mildred Vitancourt? I studied medicine. I'm a doctor by profession, specializing in gastroenterology. But after I finished my gastroenterology specialty, hindi na po ako nagkaroon ng private practice. Pumasok po ako sa isang kumpanya na kung saan sinabi niyo na rin po ay 1997 as a medical doctor initially. So since nakita ko po yung opportunity na tutulungan yung mga employees, and we also did some outreaches kasi yung kumpanya po kung saan ako nagtrabaho ay mayroon din po maraming corporate social responsibilities like charismatic community, gumagawa din po kami ng mga tinatawag na spiritual outreach program. And then, gumagawa rin po tayo ng medical missions, and also we have a scholarship program. So, dito nakita ko na yung kasamahan po natin, binigyan po ng opportunity na magkaroon ng mas magandang hanap buhay, magkaroon ng financial literacy. Doon po ako na-encourage na instead of just staying as a medical doctor in my engagement with the company, napupunta na po ako talaga, biro mo, naging marketing and business development po officer po ako. So I handled the marketing and business development. Kung familiar po kayo ng pink casket, o kaya online viewing, o kaya parang natutulog lang, yun po yung ating ginawang programa na kung saan ay the objective, ang unang iniisip natin dati ay marami na po tayong mga plan holders pero hindi po nakakonect sa mga families nila na nasa abroad. So, nag-iisip po tayo kagaya ng ginagawa ngayon. Very common na po yung mga online platform natin, no? Pero nung araw po, wala pong ganyan. So, gumagawa po tayo ng programa para makakonect pa rin yung pamilya sa family nila sa panahon ng nangailangan. So, after that po, pumunta ako sa sales, nag-recruit kami ng mga agents, nagkaroon silang mas magandang buhay, and fast forward po, I retired as the chairman of the board of St. Peter noong 2022. So, dumadami po ng ating experience sa pagsiserve sa iba. Hindi lang po yun, naging very active po ako sa Rotary International, isang organization po na non-government organization, na kung saan po ay doon po talaga ako nababad sa community service. Kasi doon po namula talaga yung kakulangan natin sa lahat ng mga services po, sa edukasyon, sa healthcare programs, at saka din po sa mga kabuhayan. So, doon po, araw-araw iniisip natin kung paano tayo makakatulong sa kapwa. Marami po talaga tayo magagawa kung gustuhin naman natin. Well, doon pa lang sa... Po ay nakaupo sa Kongreso, tayo ay gagawa ng batas. Pero hindi naman ibig sabihin ay may mga batas tayo. Ang tinitingnan po natin ay tinitingnan natin kung na-implement po ba yung mga batas na ginagawa natin. So tutulong po tayo sa good governance at saka accountability of those implementing bodies na itong mga programang meron. Kasi actually marami naman pong batas talaga eh. Ang pagkukulang po natin ay implementation. So, doon po natin titingnan kung paano tayo lulugar na maging effective pa. Yung mayroong batas, ano pa ang idagdag po natin, ikakaganda po, at paano natin ma-measure na yung batas at ang programa ay naramdaman talaga ng mga tao na sa kanila. Pero ba may partikular na batas, Doc, na napapansin sa larangan ng kalusugan, edukasyon at kabuhayan? Nasa tingin ninyo, nandiyan nga yung batas, yung sinasabi nyo, nandiyan yung batas.
hindi naman na-implement, hindi na-enforce. Meron man specific na mga batas na ganyan? Sa naisip natin, magandang i-strengthen po yung Community Health Workers and Support Act. Kasi pag pumupunta po kami sa iba't ibang lugar, may mga health centers, pero kulang po sila sa health workers. Hindi katulad ng araw, dahil nga ako po ay, anak po ako ng midwife, kumadro na po yung nanay ko, so na-inspire ako. Dahil doon sa komunidad namin, tumutulong din sila. Silang nagbabahay-bahay para magkaroon ng access yung mga families, no? Ang nakikita ko ngayon, kulang sa suporta po. Kulang sa suporta yung mga barangay health workers natin. At yes, sa community, sa mga rural, especially in the rural areas, at kulang din po sila sa benepisyo. At aside from that, kulang din sila sa training. Kasi kailangan silang maging updated. Mayroon naman programa ngayon, alam ni Dr. Joseph yan. Meron tayong programa sa Department of Health. No? Pero ultimong mga programa ay hindi naman yan nakikita sa babae. So may kukulangan pa rin yung pag-implement ng program na kahit napaka-basic, hindi pa rin yan naibaba sa mga workers na nasa laylayan. So definitely, hindi din makukuha ng mga kasama natin, mga kababayan natin. Yung community health law, pwede natin i-enhance. Kasi marami ng health center, puro center. Walang health, di ba? Ma'am Flora, you'd like to add anything? Meron ba kayong mga batas na napapansin na kailangan ninyong pagkukulan ng pansin kung kayo'y malungkot? Sige po. Hello. Ma-echo ko lang yung na-mention po ni Chairman Dr. Mildred doon sa community health workers. Nung bumababa po kami, ang tangi talagang daing ng mga PHW natin, hindi po sila nabibigyan ng tamang compensation, pero sila yung bubog sa trabaho. So, meron na kasing naglatag ng batas dati dyan, pero hindi pa siya naging batas talaga yung gawin silang government employee na hindi lang talaga allowance na hindi gawin sanang empleyado na sila. Total, talagang nagtatrabaho naman talaga sila Hindi sila well compensated. So kung mabigyan po natin ng batas, tapos siguro ang isa pa natin pwedeng mabigyan ng pansin, ma-revisit natin yung appropriation ng pondo sa mga rural health centers natin. Kasi nung umiikot kami, hanggang ngayon, talagang tayo yung hinihingian ng mga gamot. Simpleng gamot na mga para sa pang-high blood, mga pang-diabetes, yun yung mga pangunahing sakit na meron naman talaga sanang pang-remedyo dyan. Pero nakakalungkot na wala po silang access niyan. Ultimong paracetamol, tayo rin po yung mga hinihingian ng mga ganyan gamot. So, nakikita natin na siguro may batas man, at gaya ng nasabi ng ating first nominee na si Dr. Mildred, yung implementasyon, merong kakulangan, so i-revisit natin, baka meron tayong pwedeng paraan through sa batas na makakarating talaga sa tamang mga nauukulan ng mga benepisyo. Marami pa yan. Sa larangan ng kalusugan, may universal health law. Yes, hindi pa tayo nakakapunta sa education. Marami po tayong mapapag-usapan dyan. So, kung pag-usapan po natin, na-mention niyo po, Sir Robin, universal healthcare, na pinirmahan noong 2019 na ginawang batas. Ngayon po, unfortunately, nakakalungkot dahil ang batas na yon ay automatic na lahat ng Pilipinos ay talagang enrolled doon at covered doon sa batas. Kaya lang, again, kulang sa pondo at kulang sa pag-implement
hindi equal po ang pag-distribute ng mga programa at saka yung availability of funds at saka kulang din po tayo sa yung tinatawag na database ng healthcare na ano ba talagang nangailangan ba talaga itong komunidad na ito, barangay na yan, sa areas kung saan-saan pa sa Pilipinas, kulang pa po tayo sa database na samantalang marami tayong mga matatalino na mga IT, di ba? So, bakit hindi natin magagawa yun? Kailangan lang din ng pondo na hindi pa natin nagagawa talaga. Preview pa lang yan. Marami tayong tatalakayin sa larangan ng kalusugan. Where did you get the courage and strength and empathy to fight for the voiceless people? And another thing is that kung manalo kayo at nakaupo na kayo, are you really fight for the health care of the people, especially when it comes to budget? Thank you. Salamat po sa katanungan niyo. Gusto ko lang pong i-correct po, hindi po ako elitista. Ako po ay, hindi naman po kami naghihira, pero napagpaaral po kami ng aming mga magulang na mag-aaral ng medisina at saka si Flor nag-aaral din ng law school. So, tama lang po at ang naging influensya talaga sa buhay ko ay yung nanay ko. Na kung saan ay doon sa aming barangay, talagang pumipila yung aming mga kasamahan kasi may lagnat, may ubo. Mabuti nung araw, may available na mga gamot. Sa ngayon po talagang pahirapan. Sabi nga ni Sir Barbie, nandyan ang health center pero wala naman talagang gamot, walang tao, kulang-kulang sa mga gadgets, walang pang blood pressure, walang pang basic na laboratories. Kagaya ni ino-offer ni Sir Henry, meron private company niya na pero pag pumupunta kami sa medical missions, hinihingi po talaga yung basic laboratories. May blood chemistry ba kayo dyan? May mga ganyan-ganyan ba? Pumipila sila, nakakaawa talaga. So, coming from that experience, yun po yung namulat ko yung aking, since I was 6 years old po, siguro na ano na sa paningin ko at saka sa aking inspiration sa parents ko na mas maganda siguro na akala ko nung una ang doktor ay sitting pretty lang. Kasi yung nanay ko hirap na hirap, no? Pero just the same, you still have to serve the families na kung saan ang mga pasyente na kailangan ay talagang tutulungan. Francisca! Claire. Clarissa. Ako ma'am. Yeah, thank you.